President Bongbong Marcos tumaas yung ratings up to 70%. Wow! Kalain mo yun. Tingnan nyo to. Mula 1.63 milyong Pilipinong walang trabaho noong 2024, umakyat ang bilang na ito sa 2.26 milyon noong 2025. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate sa loob ng 3 taon. Mula mahigit 1 milyong Pilipinong nagkatrabaho noong 2023, bumaba ito sa 664,000 noong 2024 at lalo pang bumagsak pagpasok ng 2025 dahil 172,000 na lang ang nagkatrabaho. Sa sektor ng construction, nakita ang pinakamababang pagbaba ng bilang ng trabaho. Ayon sa PSA, epekto ito ng paghigpit ng gobyerno sa pagpondo ng mga infrastructure projects kasunod ng mga maanumalyang flood control project. Negative yung growth rate doon sa construction, particularly public construction. So dito, nakita talaga natin na ito yung major contributor sa year-on-year. Pero kahit sa labas ng construction, mahirap maghanap ng trabaho. Kasi kapag po walang trabaho, walang pera, walang panggastos po. Wala po talaga. Zero. Ay, sorry, hindi ko na kompleto yung sinabi ko. 70% yung improvement ng mga non-employed pala. Yun. Hindi siya positive pero negative yung impact doon. Sinasabi nila economy natin maganda. Considering na over 70% yung mga unemployed, do you really think na tama yung sinasabi nila na maganda ekonomiya ngayon? Diyos ko, sana naman may totoo silang i-report na maganda yung about economy. Ay nako, ewan ko na lang what will happen to the following years or to the next generation. Ay, for now, let me know what you guys think. Again, this is my opinion. Write down if you guys have a different opinion. For now, cheers, bye.